May mga gabi sa buhay natin na hinding-hindi natin malilimutan. Mga gabing sumusubok sa tibay ng ating puso, at mga gabing tuluyang nagbabago ng lahat. Para sa akin, ang gabing iyon ay nagsimula sa isang tawag sa telepono. Isang tawag sa kalaliman ng hating gabi. Ang boses sa kabilang linya, basag at puno ng takot. Boses ng aking nag-iisang apo. Ang aking si Ethan. Lola, tulungan niyo po ako. Nasa presinto po ako. Parang piniga ang puso ko sa narinig ko. Ako si Eliana Stone, isang retiradong police commander. Sa loob ng 30 taon, hinabol ko ang mga kriminal, sinuong ang panganib, at hinarap ang pinakamatitinding tao sa lipunan. Pero wala. Wala sa lahat ng iyon ang naghanda sa akin para sa sakit na naramdaman ko nang makita ko ang sarili kong pamilya na nagkawatak-watak sa loob mismo ng isang police station. Ang lugar na dati kong tinuring na pangalawang tahanan. Pagdating ko sa presinto, ang bumungad sa akin ay isang eksenang kailanman ay hindi ko naisip na masasaksihan. Nandoon ang apo kong si Ethan, 16 na taong gulang, may pasa sa pisngi at nanginginig sa takot sa isang sulok. At sa tapat niya, ang sarili kong anak na si Rob, kasama ang kanyang pangalawang asawa, ang babaeng nagngangalang Chelsea. Imbes na damayan ang sariling anak, ang mga mata ni Rob ay nakatuon lamang kay Chelsea na walang tigil sa pagbubulong sa kanyang tenga na parang isang ahas. Mabilis akong lumapit. Hinawakan ko ang braso ng anak ko. Rob, ano ang nangyari? Bakit nagkaganyan si Ethan? Pero ang mga matang tumingin sa akin pabalik, hindi mga mata ng isang anak na gumagalang sa kanyang ina. Malamig. Puno ng inis. Mariin niyang inalis ang kamay ko. At doon, sa harap ng mga pulis na dati kong mga kasamahan, sa harap ng mga taong rumerespeto sa apelyidong Stone, binitawan niya ang mga salitang tumarak sa puso ko na parang isang kutsilyo. Ma, umuwi ka na lang. Huwag ka nang makialam dito. Si Chelsea na ang bahala sa lahat. Alam niya ang ginagawa niya. Si Chelsea, ang bago niyang asawa, ang babaeng ilang buwan pa lang niyang nakikilala, siya na raw ang bahala. At ako? Ang ina niya? Ang lola ng anak niya? Isang istorbo, isang pakialamera. Ganun na lang. Sa isang iglap, ang commander na kinatatakutan ng mga kriminal ay naging isang estranghero sa sariling pamilya. Naramdaman ko ang mga tingin ng mga dating kasamahan ko. Hindi tingin ng paghanga, kundi tingin ng awa. Ang hiya, ang kahihiyan. Halos lumubog ako sa kinatatayuan ko. Nakita ko ang ngisi sa mga labi ni Chelsea, isang ngising tagumpay. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Ginagawa niya akong kahiya-hiya. At ang masakit pa, ang sarili kong anak, hinayaan lang niya. Isang tunay na walang utang na loob. Habang pauwi, bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng mga luhang hindi ko na napigilan. Naisip ko ang lahat ng sakripisyo ko. Simula nang pumanaw ang asawa ko, ibinuhos ko ang lahat sa nag-iisa kong anak. Ako ang naging ilaw ng tahanan. Nagtrabaho ako araw at gabi para mapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Nang sinabi niyang magpapakasal siya kay Chelsea, sino ang gumastos para sa bonggang kasal na gusto ng babae? Ako. Ginamit ko ang kalahati ng retirement fund ko, halos 2 milyong piso, para lang maibigay ang pangarap nilang kasal. Nang kailangan nila ng bahay, sino ang nagbigay ng paunang bayad? Ako. Inasikaso ko ang bahay nila, nagluto, naglaba, inalagaan ko si Ethan. Ginawa ko ang lahat para maging perpekto ang buhay nila, para wala silang ibang iisipin kundi ang kanilang mga sarili. Pero ano ang sukli nila? Walang pakialam. Para sa kanila, ako ay parte lang ng muebles. Isang kasangkapan, isang kasambahay na walang bayad. Nandyan lang ako, pero hindi nakikita. Nagsisilbi, pero hindi pinapahalagahan. At sa gabing iyon, sa loob ng presinto, ipinamukha nila sa akin ang katotohanan. Hindi na nila ako kailangan. Isa na lang akong matandang pabigat. Isa na akong basura na kailangan ng itapon. Huminto ang sasakyan ko sa tapat ng malaki at lumang bahay na naiwan sa akin ng yumaong asawa ko. Ang bahay kung saan pinalaki ko si Rob. Basang-basa ako sa ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-iisa. Ang nag-iisa, na wala na sa akin ang lahat. Ngunit habang tinititigan ko ang lumang pinto, may naalala ako.
isang alaala. Ang huling habilin ng asawa ko, si Antonio, isang matalino at mapagmahal na lalaki. Bago siya pumanaw, may iniabot siya sa aking isang sobre. Iliana, sabi niya, para ito sa iyo. Huwag mong bubuksan hanggat hindi mo pa talaga kailangan. Ito ang iyong lihim na yaman. Akala ni Rob, ang perang ginastos ko sa kanila ay ang buong retirement pay ko. Iyon ang akala nila. Pero hindi nila alam, may alas ako, may trump card ako. Pumasok ako sa bahay, binuksan ang lumang aparador at kinuha ang sobreng yon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob, naroon ang isang last will and testament at isang bank certificate. Ang halaga, 50 milyong piso at 2 commercial property sa Makati na nakapangalan sa akin. Ang maliit na lola na pinalayas nila, ang matandang tinuring nilang parang basahan, ang phone na akala nila ay kaya nilang isantabi, hindi nila alam na siya pala ang may hawak ng lahat. At ang larong ito ay ngayon palang magsisimula. Ang kawawang tupa ay magiging isang mangangaso. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang Iliana na umiiyak ay wala na. Ang gumising sa gabing iyon ay ang dating Commander Iliana Stone. Ang babaeng hindi uurong sa anumang laban. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na nyurakan ng sarili kong anak at ng kanyang asawa sa harap ng mundo. Ituturo ko sa kanila ang isang leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Gusto nila akong maging biktima. Gusto nilang manahimik na lang ako sa isang sulok. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking pera. Babawiin ko ang aking pangalan. Babawiin ko ang aking apo. At sisiguraduhin kong mararanasan nila ang hustisya sa pinakamasakit na paraan. Hindi na ako mananahimik. I will not stay silent. Kung ikaw ay nakaramdam na ng pagiging estranghero sa sarili mong tahanan, kung naranasan mo ng maliitin ng mga taong pinagsilbihan mo, i-like at i-share mo ang video na ito. Dahil ang laban na ito ay hindi lang para sa akin. Para ito sa lahat ng mga magulang na isinantabi at sa lahat ng mga pusong sinaktan. At ngayon, gusto kong marinig ang iyong kwento. Kwentuhan mo ako. Mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi ninyo sa akin ang inyong mga karanasan. Samahan niyo ako sa laban na ito dahil ang commander ay nagbabalik at ang hustisya ay mananaig. Ang biyahe mula sa presinto pabalik sa aking lumang apartment ay isa sa pinakatahimik at pinakamabigat na biyahe sa buong buhay ko. Sa labas, walang tigil ang buhos ng ulan. Bawat patak na tumatama sa salamin ng kotse ay parang maliliit na martilyong pumupukpok sa aking dibdib. Sa tabi ko, nakaupo ang aking apo, si Ethan. Nakatingin lang siya sa labas, sa mga ilaw ng syudad na nagkakalat dahil sa basang bintana. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya gumagalaw. Ang tanging palatandaan na humihinga pa siya ay ang bahagyang pag-angat at pagbaba ng kanyang mga balikat. Ang pasa sa kanyang pisngi ay nagsisimula ng mangitim, isang permanenteng paalala ng gabing ito. Isang mantsa, hindi lang sa kanyang mukha, kundi sa dangal ng aming pamilya. Gusto ko siyang tanungin, gusto kong malaman ang bawat detalye. Bilang isang dating investigador, nangangati ang isip ko na buuin ang mga piraso ng palaisipan. Ngunit bilang isang lola, ang tanging nais ko lang ay yakapin siya at sabihin, "Ligtas ka na, apo, nandito na si lola." Kaya pinili kong manahimik. Ang katahimikan minsan ay mas malakas pa sa anumang salita. Ipinaparamdam nito ang pag-unawa, ang pagdamay, ang isang ligtas na espasyo kung saan hindi kailangang magpaliwanag. Pagdating namin sa aking maliit na apartment, ang lugar kung saan ako lumipat matapos kong ibigay sa kanila ang lahat, tila ba bumalik kami sa nakaraan. Ang amoy ng lumang libro at mainit na tsokolate, ang mga litrato sa pader, ang yumaong asawa ko, si Antonio, na nakangiti. Si Rob noong bata pa siya, sakay ng kanyang unang bisikleta. At si Ethan, isang sanggol pa lamang sa aking mga bisig. Ito ang aking kanlungan. At sa gabing iyon, ito rin ang naging kanlungan niya. Pinaupo ko siya sa sofa at kinumutan. Ipinagtimpla ko siya ng mainit na gatas.
Umupo ako sa tapat niya at hinintay ko siya. Alam ko, bilang isang pulis, na ang isang biktima ay hindi dapat pinipilit magsalita. Sila mismo ang lalapit kapag handa na sila. At hindi nga ako nagkamali. Matapos ang ilang sandali, nagsimula siyang magsalita, halos pabulong. Lola, hindi ko naman po sinasadya. Nagsimula sa kwento tungkol sa isang maliit na bagay. Isang baso ng juice na natapon sa mamahaling carpet ni Chelsea. Isang aksidente. Isang bagay na maaaring mangyari sa kahit sino. Pero para kay Chelsea, ito ay isang kasalanang mortal. Sinigawan niya raw si Ethan. Tinawag siyang pabaya, walang silbi, isang salot sa kanilang pamamahay. Ang aking apo, na karaniwan ay tahimik, ay sumagot. Sinabi niya, hindi naman ito ang bahay mo, bahay ito ni Lola. At iyon na raw ang nagpasiklab sa galit ni Chelsea. Bigla na lang daw kinuha ni Chelsea ang isang mabigat na kandila na gawa sa tanso, isang candlestick na dekorasyon sa mesa at walang pag-aalinlangang ipinalo sa kanya. Tumama ito sa kanyang pisngi, muntik na sa kanyang mata. Sinubukan daw siyang paluin ulit ni Chelsea pero nakailag siya at nakatakbo palabas ng bahay. Ang ama niya, ang sarili kong anak na si Rob, nandun lang daw, nakatingin. Walang ginawa. Parang isang estatwa na pinapanood ang isang palabas. Nang dumating ang mga pulis, dahil sa tawag ng kapitbahay na nakarinig ng sigaw, doon na raw nagsimula ang teatro ni Chelsea. Umiyak. Nagkunwaring siya ang biktima. At si Rob, na parang asong sunod-sunuran, ay umayon sa lahat ng kasinungalingan niya. Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Hindi ito galit ng isang pulis. Ito ay galit ng isang ina. Galit ng isang lola. Paanong nagawa ito ng sarili kong anak? Paano niya hinayaang saktan ang sarili niyang dugo at laman? Pero hindi pa pala iyon ang katapusan. Huminga ng malalim si Ethan at doon niya inilabas ang tunay na lason, ang katotohanang mas masakit pa sa anumang pisikal na pananakit. Lola, sabi niya, at ngayon ay nanginginig na ang kanyang boses. May narinig po ako, noong isang linggo. Akala po nila tulog na ako. Nag-uusap daw si Rob at si Chelsea sa sala. Ang pinag-uusapan nila ay ako. Narinig daw ni Ethan ang bawat salita. Narinig niya ang plano ni Chelsea, ang masama at karumal-dumal niyang plano. Hihintayin lang daw nilang matapos na ang lahat para sa akin. Iyon ang eksaktong salita na ginamit niya. Hihintayin nilang mamatay ako. At kapag nangyari iyon, ibebenta nila ang bahay na iniwan sa akin ni Antonio. Ang bahay kung saan lumaki si Rob. Ang bahay na punong-puno ng aming mga alaala. Narinig ko po yung presyo, Lola, sabi ni Ethan habang bumubuhos na ang kanyang mga luha. 100 milyong piso. Iyon daw po ang halaga ng bahay at lupa natin ngayon. 100 milyon, napakagat ako sa aking labi. Ito pala ang dahilan, ang lahat ng ito, ang biglaang pagbabago ng ugali ng anak ko, ang pagkontrol ni Chelsea, pera, kasakiman, at si Ethan? Ano ang plano nila para sa kanya? Ayon sa narinig niya, kapag naibenta na ang bahay, ipapadala daw siya sa isang military boarding school sa probinsya. Malayo, para hindi na siya maging sagabal sa bagong buhay nila. Itatapon na parang isang basahan. Isang balakid na kailangang alisin. Doon na gumuho ang mundo ko. Hindi na ito simpleng kaso ng pananakit. Hindi na ito tungkol sa isang basong natapon. Ito ay isang kalkuladong plano. Isang masusing konspirasyon para kunin ang lahat ng mayroon ako at pagkatapos ay itapon ang nag-iisang apo ko na parang basura. Ang babaeng iyon, si Chelsea, ay hindi lang isang masamang madrasta. Siya ay isang halimaw, isang demonyo na nag-aanyong tao. At ang sarili kong anak ay kasabwat niya. Sa sandaling iyon, ang lahat ng awa at kalungkutan sa aking puso ay biglang nagyelo. Napalitan ito ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang malamig at matigas na determinasyon. Ang Commander Eliana Stone na natulog ng maraming taon ay biglang nagising. Ang babaeng hinahabol ang mga kriminal sa pinakamadidilim na iskinita ng Maynila ay muling nabuhay. Ang problemang ito ay hindi na isang problemang pampamilya na idadaan sa iyakan at pakiusapan. Ito ay
Isang kaso. At ang babaeng iyon, si Chelsea, ay hindi na ang aking manugang. Siya na ngayon ang aking target, ang aking suspek. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang ginawa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, alam ko na ang unang hakbang na kailangan kong gawin. Ang kaaway ko ay hindi isang ordinaryong tao. Matalino siya, mapagkunwari, at walang kaluluwa. Kailangan kong malaman kung sino talaga siya, kung saan siya nanggaling, kung ano ang mga lihim na itinatago niya sa likod ng kanyang mga matatamis na ngiti at pekeng pag-aalala. Sa mundo ng investigasyon, may isang patakaran. Alamin mo ang lahat tungkol sa iyong kalaban. Dahil ang nakaraan ay hindi kailanman nagsisinungaling. May isang tao lang akong mapagkakatiwalaan para sa ganitong uri ng trabaho. Isang tao na kasinggaling ko, kung hindi man mas magaling pa, sa paghuhukay ng mga baho ng mundo. Kinuha ko ang aking lumang telepono at hinanap ang kanyang numero. Linda Davis, ang dati kong partner sa police force. Isa na siyang premyadong private investigator ngayon. Si Linda ang tipo ng tao na kayang alamin ang kulay ng medyas mo kahit hindi ka pa nagbibihis. Matalas ang kanyang isip at mas matalas pa ang kanyang dila. At higit sa lahat, may utang na loob siya sa akin. Iniligtas ko ang buhay niya noon sa isang operasyon na muntik nang maging aming huling misyon. Commander Stone, sagot niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay pareho pa rin, magaspang pero may halong paggalang. Ang aga mo namang tumawag. Akala ko ba nag-e-enjoy ka na sa buhay pensyonada? Linda, kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Walang paligoy-ligoy. Ito ay personal. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tawag ni Ethan, ang eksena sa presinto, ang pasa, ang plano tungkol sa bahay, ang military school. Habang nagsasalita ako, walang imik si Linda. Alam kong nakikinig siyang mabuti, pinoproseso ang bawat detalye sa kanyang isip na parang isang computer. Pagkatapos kong magsalita, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Commander, sabi niya sa wakas, at narinig ko ang pagbabago sa tono niya. Naging seryoso. Ibigay mo sa akin ang buong pangalan ng babaeng iyan. Chelsea, ano ang apelyido niya bago siya ikasal kay Rob? Ibinigay ko sa kanya ang impormasyon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, Linda. Bayaran kita. Huwag mo nang isipin ang bayad, Commander. Mabilis niyang sagot. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Ang kasong ito ay para sa akin na. Tatawagan kita kapag may nahanap na ako. Hindi ako naghintay ng matagal. Makalipas ang 2 araw, tumawag si Linda. Commander, may nakuha na ako at hindi mo ito magugustuhan. Umupo ako. Inihanda ko ang aking sarili. Sabihin mo sa akin, si Chelsea ay hindi isang simpleng byuda gaya ng sinabi niya kay Rob, simula ni Linda. Siya ay isang profesional, isang bihasang manloloko. Si Rob ay ang kanyang pang-4 na asawa. Parang may malamig na kamay na humaplos sa aking batok. Pang-4? Sinabi niya kay Rob na namatay ang una niyang asawa sa isang car accident at wala silang anak. Isang kasinungalingan. Ang una niyang asawa, pagpapatuloy ni Linda, ay isang negosyanteng may-ari ng isang construction company. Namatay ito sa atake sa puso 6 na buwan pagkatapos ng kanilang kasal. Si Chelsea ang nag-iisang tagapagmana. Nakakuha siya ng mahigit 20 milyong piso. Hindi ako makapagsalita. Ang pangalawang asawa, isang may-ari ng resort sa Palawan. Nagpakasal sila. Makalipas ang 1 taon, ang lalaki ay nalunod habang nag-iisa sa kanyang yate. Muli, walang ibang suspek. At si Chelsea na naman ang nakinabang sa insurance at sa mga ari-arian. Halaga, 30 milyong piso. Nagsimula akong mahilo. Ito ay isang pattern, isang nakakatakot na modus operandi. At ang pangatlo, sabi ni Linda, at dito na bumigat ang kanyang boses. Isang retiradong foreign executive, mayaman. Mas matanda sa kanya ng 30 taon, nagpakasal sila, at 8 buwan lang ang nakalipas. Namatay ang lalaki dahil sa food poisoning sa sarili niyang bahay. Walang ibang nakain ng kontaminadong pagkain, kundi siya lang. At guess who inherited everything? Si Chelsea. Humigit kumulang 50 milyong piso. 100 milyong piso.
Iyon ang kabuang halaga na nakuha niya mula sa mga namatay niyang asawa. At ngayon, target niya ang bahay namin na nagkakahalaga rin ng 100,000,000. Siya ay isang ahas, isang itim na byuda. Isang serial predator na naghahanap ng mga lalaking mayaman, nagpapakasal, at pagkatapos ay pinapatay sila para makuha ang kanilang pera. Pero may isa pa, Commander, sabi ni Linda. Ito ang pinakamasama sa lahat. Nalaman ko na ang pangalawa niyang asawa, yung may-ari ng resort, ay may anak sa unang asawa, isang lalaking teenager, katulad ni Ethan. Nasaan ang bata ngayon? Tanong ko, halos hindi na ako makahinga. Iyon na nga ang problema, sagot ni Linda. Matapos mamatay ang ama, ang bata ay bigla na lang nawala. Ayon sa report, ipinadala raw siya ni Chelsea sa isang kamag-anak sa ibang bansa. Pero sinubukan kong hanapin. Walang record, walang sinumang kamag-anak na umamin na kasama nila ang bata. Para siyang bulang naglaho. Doon na ako tuluyang nanginig. Ang planong ipadala si Ethan sa military school. Hindi iyon ang totoong plano. Iyon lang ang unang hakbang. Ang tunay na layunin ni Chelsea ay ilayo si Ethan. Alisin siya sa eksena. At pagkatapos, sino ang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gawin? Ang babaeng ito ay hindi lang isang magnanakaw. Siya ay isang mamamatay tao. At ang apo ko ay nasa bingit ng kamatayan. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa bahay, hindi na lang para sa pera. Ang laban na ito ay para sa buhay ng aking apo. At ngayon, mas sigurado na ako. Kailangan kong itumba ang babaeng ito. Kailangan kong ilabas ang lahat ng kanyang mga baho. Pero hindi ko ito magagawa sa pamamagitan lang ng impormasyon. Kailangan ko ng ebidensya. Isang matibay na ebidensya na hindi niya matatakasan. Hawak ko na ngayon ang katotohanan tungkol kay Chelsea. Isang katotohanang mas madilim at mas mapanganib kaysa sa aking inaakala. Ang report na pinadala sa akin ni Linda ay nakalatag sa aking mesa. Mga litrato ng mga dati niyang asawa, mga kopya ng death certificate, mga bank statement na nagpapakita ng milyon-milyong pisong pumasok sa kanyang account. Impormasyon, napakaraming impormasyon. Pero alam ko, bilang isang alagad ng batas, na ang impormasyon ay hindi sapat. Ito ay circumstantial. Sasabihin lang ng kanyang abogado na lahat ito ay nagkataon lang. Isang malungkot na serye ng mga kamalasan. Kailangan ko ng isang bagay na direktang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Kailangan ko ng patunay, isang patunay na hindi maitatanggi. Muli kaming nagkita ni Linda sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa mga matang mapanghusga. Ipinakita ko sa kanya ang pasa ni Ethan na kuha ko sa cellphone. Ipinakita ko rin ang report niya. Alam natin pareho, Commander, na sa korte, ang report na ito ay hearsay lang, sabi ni Linda habang umiinom ng kanyang kape. Kailangan natin siyang mahuli sa akto. Kailangan nating marinig mula mismo sa bibig niya ang kanyang mga plano. Pero paano? Tanong ko. Hindi na niya hahayaang makalapit si Ethan sa kanya at siguradong mas mag-iingat na siya ngayon. Tumitig si Linda sa akin at nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Ang kislap ng isang veteranong investigador na nakaisip ng isang mapangahas na ideya. Kung hindi natin kayang pumasok sa lungga ng leon, sabi niya, papasukin natin ang isang tupa na may dalang mga mata at tenga. Hindi ko agad naintindihan. Anong ibig mong sabihin? Gagamitin natin si Ethan, sabi niya. Agad akong umiling. Hindi. Masyadong mapanganib, Linda. Hindi ko isusugal ang buhay ng apo ko. Hindi natin siya isusugal. Paglilinaw ni Linda. Gagawin natin itong mabilis at kontrolado. Mayroon akong access sa mga pinakabagong kagamitan, mga micro-camera, kasing liit lang ng butones ng damit, mga high-fidelity audio recorders na kayang kumuha ng kahit pabulong na usapan. Ilalagay natin ito kay Ethan. Papabalikin natin siya sa bahay na iyon. Ang ideya ay nakakatakot, pero habang iniisip ko, ito lang ang tanging paraan. Kailangan ng isang lehitimong dahilan para makabalik si Ethan. At iyon ay para kunin ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga libro sa eskwela, mga damit, ang kanyang computer. Isang dahilan na hindi pagdududahan ni Chelsea o ni Rob. May dalawa tayong layunin, pagpapatuloy ni Linda, na parang nagpaplano kami ng isang police operation. Una,
kailangan mahanap ni Ethan ang sandata. Ang candlestick, malamang hindi pa niya iyon na itatapon. Itinago niya iyon sa isang lugar. Kung makukunan ng kamera ang candlestick na may bahid pa ng dugo, iyon ay isang malaking ebidensya. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, kailangan nating ma-record si Chelsea na nagsasabi ng kahit anong magpapatunay sa kanyang mga plano. Isang pag-amin sa pananakit, isang pagbabanta, o mas maganda, isang pag-uusap tungkol sa pagbenta ng bahay mo. Pinag-aralan namin ang bawat detalye, ang oras ng pagpunta, ang mga posibleng lugar kung saan maaaring itago ang sandata, ang mga salitang kailangang bitawan ni Ethan para mag-react si Chelsea. Ito ay isang mapanganib na laro ng chess at si Ethan ang aming pinakamahalagang piyesa. Ang pinakamahirap na parte ay ang pagpapaliwanag nito kay Ethan. Gabi na nang umupo ako kasama niya. Ipinakita ko sa kanya ang maliliit na kamera na parang mga alahas lang. "Apo," sabi ko, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. "Alam kong natatakot ka at may karapatan kang matakot. Pero kailangan nating gawin ito para makuha ang hustisya. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga sinaktan niya." Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero nakita ko rin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang kislap ng tapang, ang dugo ng isang stone, ang dugo ng kanyang lolo at lola. "Gagawin ko po, Lola," sabi niya, "at sa pagkakataong iyon, mas tumaas ang respeto ko sa kanya. Para po sa inyo, at para po kay Lolo Antonio." Kinabukasan, isinagawa namin ang paghahanda. Ikinabit ni Linda ang 3 maliliit na kamera sa damit ni Ethan. Isa sa may kwelyo, isa sa butones sa dibdib, at isa sa sinturon. Ang audio recorder ay inilagay sa loob ng kanyang bulsa. Sa aking sasakyan, mayroon kaming laptop na live na magpapakita ng lahat ng nakikita ng mga kamera at isang earpiece para makarinig kami. Ako at si Linda ay maghihintay sa sasakyan, ilang kanto lang mula sa bahay. Handa kaming pumasok anumang oras kung magkaroon ng problema. Bago siya bumaba ng sasakyan, niyakap ko siya ng mahigpit. "Tandaan mo, Apo," bulong ko. "Maging matapang ka, pero huwag kang maging bayani. Kunin mo lang ang gamit mo. Hanapin mo ang kailangan nating hanapin at umalis ka kaagad. Nandito lang kami, nakabantay." Tumango siya, huminga ng malalim, at naglakad papasok sa bahay na dati niyang tahanan. Ang bahay na ngayon ay naging lungga ng isang halimaw. At sa screen ng aming laptop, nagsimula ang palabas. Nagsimula ang aming desperadong plano para sa hustisya. Ang bawat segundo na nasa loob si Ethan ng bahay na iyon ay parang isang oras ng paghihintay. Kami ni Linda ay nakatutok sa screen ng laptop sa loob ng aking sasakyan. Ang tibok ng puso ko ay napakalakas, halos naririnig ko ito sa aking mga tainga. Nakikita namin ang lahat mula sa 3 anggulo ng kamera. Ang pinto, ang hagdan, ang sala. Ang lahat ay pamilyar, ngunit ngayon ay may bahid ng panganib. "Okay, kalma lang, Commander," sabi ni Linda, kahit alam kong kinakabahan din siya. Nasa loob na siya. Phase 1 is complete. Nakita namin sa screen si Chelsea na sumalubong kay Ethan sa pinto. Ang kanyang mukha, puno ng pagkukunwari. "Oh, Ethan, buti naman at bumalik ka." Narinig namin ang kanyang boses sa aming earpiece, matamis ngunit may lason. "Nag-alala kami ng daddy mo sa'yo." Isang kasinungalingan. "Kukunin ko lang po ang mga gamit ko, Tita Chelsea," sagot ni Ethan. Ang boses ay kalmado, gaya ng aming pinagpraktisan. Pumayag si Chelsea. "Sige, bilisan mo lang. Aalis din kami." At pagkatapos ay bumulong ito, sapat lang para marinig ng aming high-tech na mikropono. "At sana hindi ka na bumalik." Napakuyom ako ng kamao. "Hayop ka," sabi ko sa isip ko. Umakyat si Ethan sa kanyang kwarto. At doon, nakita namin ang unang ebidensya. Ang kanyang kwarto ay wasak. Ang mga poster sa pader ay pinunit. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat sa sahig. Ang kanyang computer monitor ay basag. Ito ay gawa ng isang taong puno ng galit. Inutusan namin si Ethan sa pamamagitan ng isang maliit na earpiece na suot niya na libutin ng tingin ang kwarto para ma-record ng kamera ang lahat ng sira. Ito ay patunay ng karahasan. "Okay, Ethan, hanapin mo na," bulong ni Linda sa aming mikropono.
Tingnan mo sa mga lugar na hindi karaniwang pinaglalagyan. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, sa mga drawer. Nagsimulang maghanap si Ethan. Binuksan niya ang kanyang aparador. Walang laman kundi mga gusot na damit. Tumingin siya sa ilalim ng kama. Alikabok lang. At pagkatapos, lumapit siya sa kanyang study table. Binuksan niya ang pinakamalaking drawer sa ilalim. Nakita namin ang mga lumang libro at notebook. Inalis niya ang mga ito isa-isa. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita namin ito, ang tansong candlestick. Ayan na, sabi ni Linda. Lapitan mo, Ethan, utos ko. Pero huwag mong hahawakan. Dahan-dahang inilapit ni Ethan ang kanyang katawan para makita ng kamera sa kanyang dibdib ang nasa loob ng drawer. Malinaw na malinaw ang kandila at sa dulo nito may isang maitim at mamula-mulang mantsa, dugo, walang duda. Nakuha na namin ang sandata, ngunit hindi pa kami tapos. Kailangan namin ang pag-amin. Sakto namang pumasok si Chelsea sa kwarto. Anong ginagawa mo? Ang tagal mo naman! Sigaw niya. Nakita niya ang nakabukas na drawer. Nakita niya ang candlestick. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mula sa inis, naging takot. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya ulit at mabilis na isinara ang drawer. Huwag kang makikialam ng mga gamit dito. Iyan po ba yung ipinalo niyo sa akin? Matapang na tanong ni Ethan. At doon, nagdilim ang paningin ni Chelsea. Oo, ako nga ang pumalo sa'yo. Umamin siya. Ang boses ay puno ng galit. At kulang pa yan sa'yo, batang walang utang na loob. Kung hindi ka lang sana dumating sa buhay namin, matagal na sanang naging amin ang lahat. Konting tiis na lang, pag namatay na ang matandang lola mo, maibebenta na namin ang bahay na ito at hindi ko na makikita pa ang pagmumukha mo. Jackpot. Iyon na iyon, ang pag-amin, ang motibo, ang plano. Lahat ay nakarecord. Ngumiti kami ni Linda sa isa't isa. Ngunit may bonus pa. Biglang tumunog ang telepono ni Chelsea. Kinuha niya ito at sinagot. Hindi niya namalayan na ang lahat ng kanyang sasabihin ay naririnig namin. Hello, Gerald? Sabi niya. Oo, nandito ang bata, kinukuha ang mga basura niya. Oo, malapit na. Ang kailangan mo lang gawin ay ihanda ang mga papeles para sa pagbenta ng bahay kapag, alam mo na, kapag nawala na ang matanda. Siguraduhin mong walang makukuhang kahit isang sentimo ang batang ito. Lahat ay mapupunta sa atin. Opo, abogado, magtiwala ka sa akin. Gerald, may pangalan na kami ng kasabwat. Isang abogado, ang ebidensya ay kumpleto na. Solid, hindi matitinag. Ethan, umalis ka na dyan. Ngayon na, mahinahon kong sabi sa earpiece. Mabilis na kinuha ni Ethan ang kanyang backpack, isinilid ang ilang damit, at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Hindi na siya pinansin ni Chelsea, abala pa rin sa kanyang telepono. Paglabas niya ng pinto at pagkasara nito, doon lang kami nakahinga ng maluwag ni Linda. Ligtas na siya, at dala niya ang lahat ng kailangan namin. Nang makasakay si Ethan sa kotse, nanginginig siya pero may ngiti sa kanyang mga labi. Niyakap ko siya. Magaling, Apo. Napakagaling ng ginawa mo, isa kang bayani. Bumalik kami sa apartment ko. Pinanood namin muli ang buong recording. Ang wasak na kwarto. Ang duguang candlestick. Ang galit na pag-amin ni Chelsea. Ang pakikipag-usap niya sa abogadong si Gerald. Lahat ay malinaw. Lahat ay nakakulong na sa digital na file. Ano na ang susunod na hakbang, Commander? Tanong ni Linda. Tumingin ako sa screen, sa mukha ni Chelsea na puno ng kasamaan. Ngumiti ako. Isang ngiti na matagal nang hindi ko na isusuot. Ang ngiti ng isang mangangaso na handa nang tapusin ang laban. Ang susunod na hakbang, Linda, sabi ko. Pupunta tayo sa pulis, pero hindi para mag-report. Pupunta tayo doon para magbigay ng isang regalo. Isang kumpletong kaso na nakabalot na sa isang magandang ribbon. Oras na para singilin ang demonyo. Oras na para sa hustisya. Hawak na namin ang lahat ng baraha, ang video, ang pag-amin, ang duguang sandata, ang pangalan ng kasabwat na abogado. Sa mata ng batas, sapat na ito para maikulong si Chelsea sa loob ng mahabang panahon. Pwede na kaming pumunta sa pulis, isampa ang kaso, at hintayin ang hustisya. Ngunit para sa akin, hindi iyon sapat.
Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa isang kriminal. Ito ay tungkol din sa paghilom ng mga sugat. At ang pinakamalalim na sugat sa akin ay ang pagkabulag ng sarili kong anak. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig ng babaeng pinagkatiwalaan niya ang tunay nitong kulay. Kailangan niyang masaksihan ang kasamaan nito nang walang anumang duda para tuluyan na siyang magising sa mahabang bangungot na kanyang pinasok. Hindi sapat na ikwento ko lang sa kanya. Hindi sapat ang video. Kailangan niya ng isang sampal mula sa katotohanan. Isang sampal na napakalakas, nayayanig sa buong pagkatao niya at wawasak sa lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Kaya naman, bago kami pumunta sa pulis, nagpasya ako. Kailangan namin ng isang huling palabas, isang pangwakas na akto, isang perpektong patibong. Ang plano ay simple ngunit delikado. Gagamitin ko ang kanilang pinakamalaking kahinaan laban sa kanila, ang kanilang kasakiman. Kinausap ko si Linda at ang ilang piling mga pulis na dati kong kasamahan, mga taong mapagkakatiwalaan ko ng aking buhay. Ipinaliwanag ko ang plano. Sa una, nag-alinlangan sila. Masyado raw mapanganib. Ngunit nang ipakita ko sa kanila ang video ni Ethan at ang nakaraan ni Chelsea, naintindihan nila. Hindi na ito isang simpleng kaso. Ito ay isang misyon. Ang unang hakbang ay ang tawag sa telepono. Kailangan kong magpanggap na talunan. Isang matandang sumuko na sa laban. Huminga ako ng malalim, inisip ko ang lahat ng sakit na idinulot nila sa akin at tinawagan ko si Chelsea. Sa unang ring pa lang, sinagot na niya. Ang boses niya, puno ng pagmamataas. Anong kailangan mo, Eliana? Ginamit ko ang pinakamahinang boses na kaya ko. Chelsea, ayoko na. Pagod na ako. Panalo na kayo. Narinig ko ang mahinang pagtawa sa kabilang linya. Gusto ko lang ng kapayapaan, pagpapatuloy ko, na may kasamang pekeng panginginig sa boses. Ibibigay ko na sa inyo ang bahay. Ililipat ko ang pangalan nito kay Rob. Pumunta kayo dito sa apartment ko. Dalhin ninyo ang inyong abogado, si Gerald, para maayos na natin ang lahat ng papeles. Isang sandaling katahimikan. Alam kong pinoproseso niya. Sinusuri kung ito ay isang patibong. Kaya idinagdag ko ang pain. Gusto ko lang makasama si Ethan. Iyon lang ang hihilingin ko. Sa inyo na ang lahat. Ang bahay, ang pera. Wala na akong pakialam. Narinig ko siyang bumulong sa kung sino man ang kasama niya. At pagkatapos, sige, papunta na kami dyan. At ibinaba niya ang telepono. Mabilis kaming kumilos. Ang aking maliit na apartment ay ginawa naming isang stage. Nagkabit ang mga tauhan ni Linda ng mga high-definition na camera sa bawat sulok, nakatago sa mga libro, sa mga florera, sa ilaw. Ang mikropono ay inilagay sa ilalim ng mesa. Sa kabilang kwarto, naroon si Linda at ang hepe ng pulisya, nanonood sa isang monitor kasama ang isang team na handang pumasok anumang oras. Si Ethan ay dinala ko muna sa bahay ng isang kaibigan. Hindi niya kailangang makita ito. At si Rob? Sinabihan ko siyang pumunta. Sinabi kong may mahalaga siyang dapat malaman tungkol sa kanyang asawa. Hindi ko sinabi ang detalye. Gusto kong maging sariwa ang kanyang reaksyon. Gusto kong makita niya ang lahat. Nang dumating si Rob, litong-lito siya. Ma, ano po ito? Bakit niyo ibibigay ang bahay? Umupo ka lang dyan, anak, at makinig kang mabuti, sabi ko. At itinuro ko ang isang silya sa sulok kung saan hindi siya agad makikita pagpasok nila. Makalipas ang ilang minuto, dumating na sila. Si Chelsea at ang abogadong si Gerald. Pumasok sila sa aking apartment na parang sila ang may-ari. Ang kanilang mga ngiti, abot hanggang tenga. Ang kanilang mga mata, kumikinang sa tagumpay at kasakiman. Hindi nila alam na bawat galaw, bawat salita, bawat paghinga nila ay nai-record. Eliana, sabi ni Chelsea na may halong pang-aasar. Natutuwa akong nagising ka na sa katotohanan. Nasaan ang mga papeles? Tanong ko. Inilapag ni Gerald ang isang makapal na folder sa mesa. Narito na ang lahat. Deed of absolute sale. Ang kailangan mo na lang gawin ay pirmahan ito at ang bahay at lupa sa Forbes Park ay opisyal nang mapupunta sa iyong anak, si Roberto Stone. Siyempre, ang ibig niyang sabihin, mapupunta sa kanila. Kinuha ko ang ballpen.
Pero hindi ako pumirma. Tumingin ako kay Chelsea. Bago ko ito pirmahan, sabi ko, gusto kong malaman. Bakit? Bakit mo ito ginawa sa amin? Tumawa si Chelsea, isang tawang nakakakilabot. Dahil kaya ko, sabi niya, puno ng pagmamalaki. At dahil ang mga taong tulad ninyo ay madaling lokohin, lalo na ang anak mo, si Rob. Napaka-uto-uto, konting lambing, konting pagiyak, konting drama, at nakuha ko na ang lahat ng gusto ko. Akala niya, mahal ko siya? Nakakatawa. Nakita ko sa gilid ng aking mata ang paggalaw ni Rob, ang kanyang mukha namutla. Pati ang apo ko, sinaktan mo, sabi ko. Ang batang iyon, sabi ni Chelsea, na parang isang langaw lang ang tinutukoy. Dapat lang sa kanya yon, isang malaking sagabal. Pero huwag kang mag-alala, may plano na kami para sa kanya. Kapag naibenta na namin ang bahay ninyo sa halagang 100 milyong piso, ipapatapon ko siya sa isang lugar na hindi na niya tayo magugulo pa. At ikaw, ang kaawa-awa at matandang Eliana, wala ka nang magagawa. Katulad ng ginawa mo sa mga dati mong asawa? Tanong ko, at doon natigilan siya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Gerald na nagsimula ng kabahan. Oh, hindi ba niya naikwento sa iyo, abogado? Sabi ko. Ang kliyente mo ay isang profesional, isang itim na byuda. Ang asawa niyang negosyante na inatake sa puso. Ang may-ari ng resort na nalunod. Ang matandang foreigner na nalason. Lahat sila pinatay niya para sa pera. At ako na sana ang susunod niyang biktima. Doon na nawala ang pagkukunwari ni Chelsea. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Matandang mangkukulam. Hindi na iyon mahalaga, sabi ko, at tumayo ako. Ang mahalaga ay umamin ka sa lahat, sa pananakit kay Ethan, sa panggagamit sa anak ko, sa plano mong pagnakaw sa aming ari-arian. At ang pinakamaganda sa lahat ng iyon ay nakarecord. Sa isang senyas ko, bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Linda, ang hepe ng pulisya at ang kanilang mga tauhan. Chelsea, Gerald, arestado kayo. Ang itsura ng kanilang mga mukha. Hindi ko iyon malilimutan. Ang gulat, ang takot, ang hindi makapaniwala. Para silang mga daga na nahuli sa isang patibong na hindi nila nakita. Habang pinupusasan sila, nagsisigaw si Chelsea. Nagwawala. Pero huli na ang lahat. Nang ilalabas na sila, napatingin si Chelsea sa sulok. At nakita niya si Rob, nakatayo, nanginginig, ang mga mata ay puno ng luha at galit. Mahal ko, huwag kang maniwala sa kanila. Patibong lang ito, sigaw ni Chelsea. Pero sa wakas, nagising na ang anak ko. Tumingin siya kay Chelsea, hindi na may pagmamahal, kundi may pandidiri. At sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Tapos na tayo. Isang perpektong patibong, isang perpektong katapusan. Ang hustisya ay nagsimula ng gumulong. Nang maisakay na ng mga pulis si Chelsea at Gerald sa kanilang sasakyan at dahan-dahang nawala ang tunog ng mga sirena sa kalayuan, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa aking maliit na apartment. Naiwan kaming dalawa ng anak ko, si Rob. Nakatayo pa rin siya sa sulok, sa parehong lugar kung saan niya nasaksihan ang pagbagsak ng mundong kanyang binuo sa paligid ng isang kasinungalingan. Para siyang isang gusali na tinamaan ng isang malakas na lindol. Ang mga pundasyon ng kanyang pagtitiwala ay gumuho. Ang mga pader ng kanyang pag-ibig ay nawasak. At ngayon, wala nang natira kundi mga durog na piraso ng kanyang puso at dangal. Rob, hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siya. Minsan, ang pinakamagandang gawin ay hayaan ng isang tao na harapin ang sarili niyang kapahamakan. Kailangan niyang damhin ang bawat kirot, ang bawat sakit, para maintindihan niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ang paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot. Nagsisimula ito sa pagtanggap. Dahan-dahan, parang isang taong gumagalaw sa ilalim ng tubig, lumakad siya papalapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila napakabigat. Nang nasa harapan ko na siya, hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay nasa sahig,
na parang doon niya makikita ang lahat ng mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. At pagkatapos, gumuho siya. Literal na gumuho. Lumuhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. At doon, sa sahig ng aking apartment, ang aking malaki at matipunong anak, ang lalaking pinalaki kong maging matatag, ay humagulgol na parang isang paslit. Ang kanyang mga iyak ay hindi malakas, ngunit puno ng sakit. Isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng isang durog na kaluluwa. Ma, patawarin niyo po ako, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Patawad po? Hindi ko po alam. Naging bulag po ako. Ma, patawad po. Inulit-ulit niya ang salitang patawad na parang isang basag na plaka. Bawat salita ay puno ng pagsisisi. Isang bahagi ng puso ko, ang puso ng isang ina, ay gustong-gusto siyang yakapin. Gusto kong sabihin na, okay na anak, tapos na ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi ko, ang bahagi na nasaktan at nayurakan sa loob ng 5 taon, ay hindi pa handa. Hinayaan ko siyang umiyak. Nang medyo kumalma na siya, marahan kong hinawakan ng kanyang balikat. Hindi para sa isang yakap, kundi para iangat siya patayo. Tumayo ka, Rob, mahinahon kong sabi. Hindi ganyan ang pinalaki ko sa'yo. Sumunod siya. Tumayo siya, pero ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ma, gagawin ko po ang lahat para mapatawad niyo lang ako. Tinitigan ko siya. Alam mo ba, anak, kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng ito? Tanong ko. Hindi ang mga sigaw ni Chelsea. Hindi ang mga kasinungalingan niya. Ang pinakamasakit ay ang iyong katahimikan. Noong gabing nasa presinto tayo at kailangan ko ng kakampi na nahimik ka. Noong sinaktan niya ang sarili mong anak, ang apo ko, na nahimik ka. Noong ginawa niya akong parang isang katulong sa sarili kong pamamahay, na nahimik ka. Sa loob ng 5 taon, Rob, pinili mong manahimik. Yumuko siya. Walang maisagot, dahil alam niyang totoo ang lahat. Ang salitang patawad ay madaling sabihin, pagpapatuloy ko. Pero ang sugat na iniwan ng 5 taong pagwawalang bahala ay hindi kayang gamutin ng isang salita lang. Ang tiwalang sinira mo, hindi iyan nabubuo sa isang gabi lang. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, ngunit kailangan niyang marinig ito. Hindi ko sinasabing hindi kita mapapatawad balang araw, dahil anak kita, dugo kita, mahal kita. Pero ang pagpapatawad, Rob, ay hindi isang bagay na hinihingi. Ito ay isang bagay na pinagsisikapan. Kailangan mong patunayan sa akin, hindi sa salita, kundi sa gawa. Kailangan mong ipakita sa akin at sa apo ko na ang lalaking nasa harapan ko ngayon ay hindi na ang duwag na nagtago sa likod ng palda ng kanyang asawa. Kailangan mong ipakita na ikaw na ulit ang Rob na pinalaki ko, ang anak ni Antonio Stone. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumango siya. Naiintindihan ko po, ma. Gagawin ko po, sisimulan ko po ngayon. Ito na ang simula. Isang napakahaba at mahirap na daan patungo sa paghilom. Hindi magiging madali. Maraming mga alaala na kailangang harapin. Maraming mga sugat na kailangang gamutin. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, nakita ko ulit ang kislap sa kanyang mga mata. Hindi na ang kislap ng pagkabulag sa pag-ibig, kundi ang kislap ng pag-asa, ang simula ng kanyang pagbabalik. Ang paghingi ng tawad ay hindi ang katapusan ng kwento. Ito pala ay ang simula pa lamang ng isang bagong kabanata. Ang kabanata ng pagbangon. Ang pag-aresto kay Chelsea ay isang malaking hakbang, ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Siya ay isang ahas na maraming ulo. Kahit naputol mo na ang isa, mayroon pa ring iba na handang tumuklaw. Ang mga krimen na inamin niya sa aking apartment, ang pananakit, ang panloloko, ay sapat na para maikulong siya. Ngunit paano ang mga krimen niya sa nakaraan? Ang mga asawang namatay? Ang anak na nawawala? Hindi ako papayag na ang mga kasong iyon ay manatiling nakabaon sa limot. Ang hustisya para sa amin ay dapat maging hustisya rin para sa lahat ng kanyang mga biktima. Higit pa rito, kailangan kong siguraduhin na si Rob ay tuluyan ng makakawala sa anino ni Chelsea. Nakita niya ang kasamaan nito, oo.
Ngunit ang pag-ibig na naging lason ay mahirap alisin sa sistema. Kailangan niya ng isang pangwakas na dagok, isang katotohanang napakasama at napakabigat na tuluyan ng dudurog sa anumang natitirang hibla ng pagmamahal o awa na maaaring mayroon pa siya para sa babaeng iyon. Kaya naman, sa tulong ni Linda at ng police force, nagplano kami ng isang huling paghaharap. Hindi na ito isang patibong. Ito ay isang paglalantad, isang formal na pagbubunyag ng lahat ng kasalanan. Isinagawa namin ito sa isang pribadong silid, sa isang restaurant, isang lugar na neutral. Naroon ako, si Rob, at ang aming abogado. Sa kabilang panig ng mesa, naroon si Chelsea kasama ang bago niyang abogado na binayaran ng estado at 2 pulis na nagbabantay sa kanya. Ang kanyang dating yabang ay napalitan na ng isang mapait na pagkamuhi. Ang mga mata niya ay parang mga nagbabagang uling na nakatutok sa akin. "Ano na naman ito, Eliana?" sabi niya. "Hindi ka pa ba tapos sa iyong mga drama?" Hindi ko siya pinansin. Tumingin ako sa aking anak. "Rob, nandito tayo para marinig mo ang buong katotohanan. Walang labis, walang kulang." Sinimulan ng aking abogado ang paglalahad. Inilatag niya ang mga ebidensya tungkol sa pagkamatay ng 3 dating asawa ni Chelsea. Ang mga kaduda-dudang death certificate. Ang malalaking halaga ng insurance money. Para sa bawat kaso, may sagot si Chelsea. Aksidente ang lahat, nagkataon lang. Biktima rin ako dito. Ngunit inilabas ng aming abogado ang isang lumang report mula sa investigasyon ng pagkamatay ng kanyang pangatlong asawa, ang matandang foreigner na namatay sa food poisoning. Ayon sa autopsy report, ang lason na nakita sa kanyang katawan ay isang uri ng kemikal na galing sa isang halaman na matatagpuan lamang sa iilang lugar. At isa sa mga lugar na iyon ay ang hardin ng bahay kung saan kayo nakatira. Mayroon kaming testimonya mula sa inyong dating hardinero na nagsasabing ikaw mismo, Chelsea, ang nagtanim ng halamang iyon 1 buwan bago mamatay ang iyong asawa. Namutla si Chelsea. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pero hindi pa kami tapos. At ngayon, sabi ng aking abogado, dumako tayo sa kaso ni Paul Vega. "Sino yan?" kunwaring tanong ni Chelsea. "Huwag ka nang magpanggap," sabi ko. "Si Paul Vega, ang anak ng iyong pangalawang asawa, ang batang lalaki na bigla na lang nawala matapos mamatay ang kanyang ama. Ipinadala ko siya sa mga kamag-anak niya sa Amerika para sa isang mas magandang buhay." Mabilis niyang sagot. Ang kanyang sagot na laging handa. Ngumiti ako. "Talaga ba?" Inilabas ko ang isang laptop at inilagay sa gitna ng mesa. "Kung ganoon, bakit hindi natin siya kamustahin?" Pinindot ko ang play. At sa screen, lumitaw ang mukha ng isang lalaki. Medyo may edad na, payat, at may lungkot sa mga mata. Pero buhay siya. Siya si Paul Vega. Nahanap siya ni Linda na namumuhay ng tahimik sa isang maliit na bayan sa Visayas sa ilalim ng ibang pangalan. Nagsimulang magsalita si Paul sa video. Ang kanyang boses nanginginig. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paanong pagkamatay ng kanyang ama, tinakot siya ni Chelsea. Sinabi raw nito na kung hindi siya aalis at magtatago, ididiin siya nito sa pagkamatay ng sarili niyang ama. Binigyan daw siya ni Chelsea ng 1,000,000 piso para manahimik at maglaho. Dahil sa takot at dahil bata pa siya noon, sumunod siya. Namuhay siya sa takot sa loob ng maraming taon. Habang tumatakbo ang video, nakatingin ako kay Rob. Nakita ko ang bawat emosyon na dumadaan sa kanyang mukha. Ang gulat, ang awa, ang pandidiri, at sa huli, ang purong galit. Tumingin siya kay Chelsea, ang babaeng minahal niya, na para bang isa itong halimaw na ngayon niya lang nakita ng malinaw. Nang matapos ang video, wala nang masabi si Chelsea. Wala nang kasinungalingan. Wala nang pagkukunwari. Ang lahat ng kanyang mga krimen ay nakalantad na. Tumayo si Rob. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Chelsea ng diretso sa mata, walang bahid ng pag-aalinlangan. "Tapos na ako sa'yo," sabi niya. Ang boses ay malamig at matigas na parang bato. "Mula ngayon, hindi na kita kilala at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan para sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa anak ko, sa nanay ko, at sa lahat ng mga taong sinira mo ang buhay."
Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Hindi na siya lumingon pa. Sa sandaling iyon, alam ko na, malaya na siya. At si Chelsea ay tuluyan nang natalo. Ang huling ulo ng ahas ay naputol na. Ang mga pulis ay tumayo at muli siyang kinuha. Ngayon ay may mga bago at mas mabibigat na kaso nang nakasampa laban sa kanya. Ang laban para sa katotohanan ay tapos na. Ang laban para sa hustisya sa korte ay ngayon palang magsisimula. Ang araw ng paghatol ay dumating. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat, puno ng mga emosyong hindi masabi. Naroon kami sa aming upuan, ako, si Rob, at si Ethan. Magkakatabi, magkakasama. Isang pamilyang sinubok ng apoy, ngunit ngayon ay dahan-dahang nabubuo muli. Sa kabilang panig ng silid, naroon ang mga pamilya ng iba pang mga biktima ni Chelsea. Ang kapatid ng negosyanteng namatay sa atake sa puso. Ang mga magulang ng may-ari ng resort na nalunod. Ang anak ng foreigner na nalason. Lahat kami ay naghihintay, lahat kami ay uhaw sa iisang bagay, hustisya. Ang buong paglilitis ay parang isang mahabang pelikula ng kasamaan. Isa-isang tumayo ang mga testigo. Si Ethan na buong tapang na ikinuwento ang pananakit sa kanya. Ang mga pulis na iprinisenta ang mga video recording mula sa aming patibong. Si Linda na inilatag ang resulta ng kanyang masusing investigasyon. At si Paul Vega na lumipad pa mula sa Visayas para personal na harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Bawat testimonya ay isang pako na lalong nagbaon kay Chelsea sa kanyang sariling libingan. Sa lahat ng ito, si Chelsea ay nanatiling walang emosyon. Malamig. Mapanghamon. Nang tanungin siya kung meron siyang anumang pagsisisi, tumawa lang siya. Wala akong kasalanan, sabi niya. Lahat sila ay mahihina at ako ay matalino. Iyon lang. Ang kanyang kawalan ng pagsisisi ang naging huling selyo sa kanyang kapalaran. At ngayon, ito na ang araw. Ang araw ng sentensya. Pumasok ang hukom. Isang matandang babae na may reputasyon sa pagiging mahigpit, ngunit makatarungan. Umupo siya, inayos ang kanyang salamin at tiningnan ang buong silid. Natahimik ang lahat. Sa kaso ng taumbayan laban kay Chelsea De Vera at Gerald Santos, nagsimula ang hukom, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Binuod niya ang mga krimen, ang conspiracy to commit fraud, ang physical injuries, ang attempted murder, at ang mga kaso ng murder na muling binuksan dahil sa mga bagong ebidensya. Tumingin siya kay Gerald, ang abogado. Bilang isang opisyal ng korte, ikaw ay nanumpa na itaguyod ang batas, ngunit ginamit mo ang iyong kaalaman para baluktutin ito. Para sa iyong partisipasyon sa mga krimeng ito, ikaw ay hinahatulan ng 25 taon sa pambansang bilangguan. Narinig namin ang pagbagsak ng katawan ni Gerald sa kanyang upuan. Tila ba nawalan siya ng malay. At pagkatapos, tumingin ang hukom kay Chelsea. Ang tingin niya ay matalim. Ginang De Vera, sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang iyong ganda at talino para manlinlang, magnakaw at pumatay. Sinira mo ang mga pamilya, kinitil mo ang mga buhay, at sa lahat ng ito, wala kang ipinakitang kahit katiting na pagsisisi. Ikaw ay isang panganib sa lipunan. Huminga ng malalim ang hukom para sa mga krimen ng panloloko at pananakit, 10 taon. Para sa bawat kaso ng murder, 16 na taon. Isasama-sama ang mga sentensya. Sa kabuuan, si Chelsea De Vera ay hinahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Walang tsansa ng parol. Isang malakas na yes ang narinig mula sa panig ng mga biktima. May mga nag-iyakan sa tuwa. May mga nagyakapan. Ang bigat na matagal na nilang pasan-pasan ay sa wakas ay nabitawan na. Tumingin ako kay Chelsea. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang maskara niya ay nabasag. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Nagsisigaw siya, nagmumura, nagwawala habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng korte. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan nang nawala. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Hinawakan ni Rob ang aking kamay. Hinawakan naman ni Ethan ang kabilang kamay ko. Tumingin kami sa isa't isa. Walang nagsalita. Pero sa aming mga mata, nandoon na ang lahat.
ang pasasalamat, ang kapatawaran, ang pangako ng isang bagong simula. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng sikat ng araw. Parang isang simbolo. Ang simbolo na matapos ang isang napakahabang at madilim na gabi, palaging may pag-asang dala ang umaga. Ang hustisya ay naipatupad na. Hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat. At ang aming dangal, ang dangal ng pamilya Stone na minsan ay niyurakan, ay muli naming naibalik, buo, at mas matatag kaysa dati. Ang laban ay tapos na. At kami ang nagwagi. Lumipas ang ilang taon. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging mga panahong puno ng paghilom. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking balkonahe sa isang tahimik na linggo ng hapon, pinagmamasdan ko ang aking pamilya. Ang eksenang ito ay malayong malayo sa sigwa na minsan naming pinagdaanan. Ang daan pabalik para kay Rob ay hindi naging madali. Ito ay isang mahabang proseso ng pagharap sa kanyang mga pagkakamali. Nagpasya siyang sumailalim sa propesyonal na pagpapayo para maintindihan ang lalim ng kanyang mga sugat at ng sakit na kanyang naidulot. Bilang simbolo ng pagsasara sa mapait na kabanatang iyon, ibinenta niya ang bahay na minsan ay naging pugad ng mga kasinungalingan. Ginamit niya ang isang bahagi ng pera para tulungan ang mga pamilya ng iba pang mga biktima ni Chelsea. Hindi ito makakapagbalik ng buhay, alam niya. Ngunit ito ay isang paraan ng pagpapakita ng pagsisisi at pagbabayad pinsala. At ang pinakamahalaga sa lahat, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang relasyon kay Ethan. Nakikita ko sila ngayon, nag-uusap tungkol sa basketball, sabay na nag-aayos ng aking hardin, nagtatawanan na parang walang nangyaring masama. Ang bawat tawa nila ay musika sa aking mga tainga. Ang bawat yakap nila ay patunay na ang pagpapatawad ay posible. Ang aking apo, si Ethan, ang dating batang puno ng takot, ay isa ng binatang puno ng pangarap. Dahil sa lahat ng nangyari, natagpuan niya ang kanyang misyon. Siya ngayon ay nasa kolehiyo, nag-aaral ng abogasya. Sabi niya sa akin minsan, "Lola, gusto kong maging katulad ninyo. Hindi bilang pulis, kundi bilang isang tagapagtanggol. Isang tagapagtanggol ng mga inaapi at ng mga walang boses." Sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng aming pinagdaanan ay may kabuluhan. Minsan, iniisip ko, ano nga ba ang aking iiwang pamana? Sa loob ng 30 taon, kilala ako bilang Commander Stone. Isang pangalang may bigat, isang pangalang kinatatakutan ng masasamang loob. Pero sa pagtatapos ng lahat, napagtanto ko. Ang pinakamalaking laban na aking pinanalo ay hindi sa madidilim na eskinita ng Maynila. Hindi ito laban sa mga kriminal na may mga baril. Ang pinakamatindi kong laban ay sa loob ng aming tahanan. Laban sa panloloko, sa kasakiman, at sa pagwawalang bahala. Ang aking tunay na pamana ay hindi ang aking ranggo o ang aking mga medalya. Ito ay ang pamilyang ito, na muling nabuo. Mula sa abo, mas matatag, at puno ng pagmamahal. Habang tinititigan ko sila ngayon, si Rob na naghahain ng merienda, si Ethan na nakangiti habang nagkukwento, napupuno ang puso ko ng isang kapayapaan at pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Ang kwento namin ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang kwento ng pagbangon, ng pagpapatawad, at ng pag-ibig na kayang ayusin ang lahat ng sira. Ito ang aking pamana.